verse 4 to 5 NLT. Peter says, I follow Apollos. Aren't you acting just like people of the world? After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. Okay, next slide. I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. Okay, next slide. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. For we are God's workers, and you are God's field. You are God's building. Let us pray. Father God, thank you so much for the privilege and opportunity that we can hear your message to feed our souls and spirit. We pray that your words, O Lord God, will give nourishment, will give strength, O Lord God, will bring healing, O Lord God, will bring comfort, will bring, O Lord God, cleansing upon your people, O Lord God, and satisfaction. Pray that you will continue to cover us all with your precious blood. Bless everyone who deliver your words, O Lord God, that your words be delivered powerfully. Hallelujah, hallelujah, transforming the lives of your people, hallelujah, into your likeness, O Lord God. Hallelujah, that we become pleasing unto you, that we will be shining greatly, O Lord God, brightly in this world. Hallelujah, because your words bring light, O God, gives light to our lives, O Lord. Hallelujah, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. So, ang message ni Lord is about the workers in God's kingdom, ang magbubuhat sa gingharian sa Dios. So, isa-isa dili sa atong verse nga nag-ingon si Pablo nga kanang usay maingon mo nga ako followers sumusunod ko ni Pablo, ang uban pa ingon ko kang Apollos ko, iko kang Pablo, ka Apollos ra ko. Pero gipadlong sila ni Pablo. Siya dili, aren't you acting just like people of the world? So kuno kunong mga sinultian, kalibutanon nga sinultian na ay pagpili ay hello. So dili kay kuno ganahan ang Ginoo nga natay pag favoritism ng mga alagad si Ginoo. Hello, siya, aren't you acting like people in the world? Mura mo og mga katawas kalibutan nga kanang kuan kining magsigi mo og pili-pili. After all, siya kinsa man po na si Apollos, kinsa man po na si Pablo, siya, we are only God's servants. Pareha naming mga sulugoon si Ginoo, mga olipon si Ginoo. Nga sana, whom you believe the good news, nga among berangat kanyo ang mga maayong balita nga inyong gituuhan. Each of us did the work the Lord gave us. Kaming duha, nagtrabaho rami sa trabaho nga gipatrabaho ni Lord sa gihatag ni Lord sa mga trabaho. Next verse. Siya, I planted the seed in your hearts. Ako ang nagpugas sa bini sa inyong kasing-kasing. Apollos watered. But it was God who made it grow. Ang Ginoo magpatubo ato mga biniya. It's not important who does the planting or who does the watering. Dili importante kinsay nagtanom, kinsay nagbubo. What's important is that God makes the seed grow. Ang sakon importante nga ang binhi jud mo tubo. Let's proceed to the next slide. So, let's proceed sa the next slide pa. So the workers in God's field, the planter of the seed and the waterer of the seed. Ang planter ni tanong sa binhi o ang nagpatubig, nagbubo sa binhi. Kay bisan pag-unsa kanindot sa imong binhi, kung di jud na patubigan, di jud na bubuan, di jud ka ma-expect nga motubo nagsakto nga pagtubo. Hello? Because it has other ingredients to make it successful nga mo-grow. So, that night planter of the seed, night water of the seed, God is the grower of the seed. Si Lord ang tigpatubo sa binhi. Kaya di ba ta kapatubo mo, di ba dahong patubo ana. Pero, kadamdo mo, I do not know, pila ganit taga-Bukidnon na probinsya ni. Ang mais, di ba na mata? Kanang mais, kanang corn, kay palay man ang humay. Ang mais, na siya mata. Kung mamala yung mata, apektado iyang
tubo. Hello? So, na-planter of the seed and water of the seed. So, let's refer to slide 3 and 4. Check. The one, 3 and 4 sa 1 and 3. Check. I planted the seed in your heart. Nga si Pablo, ako'y nagpugas sa binhi sa inyong kasing-kasing. Kaya nga itong kasing-kasing pugsanan sa binhi. Ipugas sa itong kasing-kasing. Kaya nga nung sa kasing-kasing madili man sa mind para mo higugma. O bati o kaluoy gugma. Dili mang hambog. Kaya kung ibutas sa itong una-una, hambugira naman ito hambugiro. Amen. And then Apollos watered. Si Apollos mo'y nagbubo. Pero God is the grower. Si Lord ano pa? Tubo. Okay. It's not important who does the plant. Isa, dili man importante nga kinsay nagtanom, kinsay nagbubo. Ang importante kuno ang nagpatubo. Amen. Bisan pag daghan nagtanom, kung di na magtubo, wa siya na pulos. Amen. Daghan nagtanong, daghan gitanong nga bini, kung dili na ipatubo si Ginoo, kay walay pulos ang mga bini kung dili ipatubo ni Lord. God is the grower of the seed. Amen. Dili ang planter, ang water, ang mupatubo sa binhi. Let's proceed to the next slide. So the one who plants and the one who waters work together with the same purpose. Anong sumagsip purpose? Mutubo ang tanong. Muna yung si Pablo, ayaw mo pili, ay, nga ganahan ko atong ni Pablo. Kay, kung pilion na to, incomplete. Kung incomplete, walay sakto nga result. Amen. Kung incomplete, walay sakto nga result. Oh, so layo mo naligo. Nga nanabon mo walay shampoo. O, nag-shampoo mo walay sabon. Kasulay mo, wala. Sa tag-effect, dili. Sulay mo nag-toothbrush na walay toothpaste. Sulay mo nag-toothbrush na toothpaste na walay toothbrush. So, man. May ba result? Hello? Teacher lang, di yun. Sulay mo lakaw nga walay sapatos, medyas ra. Okay man to maglakaw walay medyas, nakasapatos, pero magmedyas ka maglakaw. Kauban na nasa, nag-helmet ka, na nagsakay kag 4 wheels. Amen. Diba? Oh. No. So, the one who plants and the one who waters work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. Pareha na sila i-reward, gantihan. Kasi dunggan sa ilang mga trabaho. So, dili, maayo nga, kwanta nga, ganahan ko ni kuan, ganahan ko ani. Nga naman, kato, ang tanang sulugoon ni Lord, gamit na para sa atong kaayuhan. Hello? Oh. Kanang dagong. Wala siya bili. Pero buslok na ganyan ng imong sanina, imong shortfall, imong karsunis. Nga needed na ka, anak ng rasa, na wala kay laing shortfall, wala kay laing karsunis sa sanina. Kaya nabasa, kaya nabunon ba ka ha? Imo magamit ng dagong, awato lingani mo ito ni mama, tahi. Huwag pulos ang dagong, pero panahon nga needed, importante gida siya. Amen. Hello. Let's proceed to the next one. So the workers in God's kingdom, the planter of the seed, the water of the seed, God is the grower of the seed. Let's proceed to the next slide. So the planter planting the seed. Ang planter tigtanom mo, pugas gid sa binhi, is more on solid. Di ba, itanom ni mo is seed, solid siya. In terms of science, kanay liquid, ang matter, composed of solid, liquid, and gas. And the seed is a solid object. Ang binhi, solid gid siya. The watering the seed, ang bunyag, tigbubo, nagbubo sa seed. So, combination of solid and liquid. Water is a liquid thing. Pouring water on the seed or the plant to grow. Ang tubig, matod pa, liquid siya. Gibubo sa binhi or gibubo sa plant para mag-grow. Kaya kung dili siya bubuan, dili siya basta mutubo. Okay, thank you Lord for this example.
Isa nakasulay binigluto og cake. Or hot cake lang, hot cake kay warag ang cake daghan kay to murag hasulat kan hot cake lang kay dili kay daghang ingredients. Sa mix nimo ang flour o baking powder nga walay tubig. Ni tubo wala mo tubo dili. Dili. Bisan pag in Jesus name tubo ka diha na ako sugo. Mutubo na dili. Dili jud. So it needs water para mag-grow. Hello. Isang ang component sa growth is the water. Hello. And the water also speaks of the Word of God. Let's proceed to the next one. The water is the intercessor, interceding with tears for the seed to grow and became plant with fruits. Ang waterer, mao mga intercessors, naga-intercede with tears nga, Lord, i-bless to nga seed. Lord, i-bless to sila, Lord. Because never you can become an intercessor if you are not shedding tears during intercession. Hello? Never the intercessor can reach hours to pray if the presence of God is not being felt by them. Dili ka ka-intercede o pala ka oras kung ang presence sa Ginoo dili nimo mababati. And when you feel the presence of the Lord, it's impossible that your tears will not fall down. Kung imong mabati presence sa Ginoo, imposible kang di ka katulo sa imong luha. And that's watering the seed, watering the plants. Nag-intercede ka nga, Lord, katong mga biniya, katong mga tawhana, Lord, muni mo na. You are a waterer if you are praying for the souls and for the seeds. Nagipugas. Amen. Hello. So you will know them, you will identify them now. What part? What is a rule in the ministry? Jesus' name. Hello. Nagpabadlong man kanino man eh. Inyo ma-recall in yourself, ma-reflect in yourself. Hello? Sa volume na yung nagtinong kung sa ba ka na, giled ba ta ni Lord mag-pray? Ana, mga tawhana. If you do it, you're a waterer. Hello? So the water is this intercessor interceding with tears or for the seed to grow and became a plant or became a plant with fruits. Kaya sa purpose nga nitubo lang nga walay bunga. The planter can also become a waterer and vice versa. Ang planter pwedeng mahimong waterer. Pwede magka-interchange, magkabalik-baliktad. Because if we are obeying the Lord, we can play different rules. Amen. Kung mag-obey ta ni Lord, we can play different rules. We are multi-gifted by the Lord as we honor the Lord. These gifts will come out for the usage in the kingdom of the Lord. Amen. Kung gawas ni mga talent ni Lord, mga gift ni Lord sa ato, kung magpagamit ta. Diba, karos anal, identify nga na gift of interpretation si Joseph. Dito na sa Egypt. Karos identify nga na siya gift of leadership or management. Dito na sa Egypt. When we can pass the test of the Lord, gifts are discovered and gifts will be used. Will be used. Amen. So muna, nagbunga. Magbunga siya. Because not only water, but sunset, daghan, napay kinangan air. Let's proceed to the next slide. So the seed is the word of God. Letter A, kinami letter B. Tanaw na ito karoon ng arabasabtan itong ay niyang mensahe. Because ako na ito ngani ang flow siya, lahi ang iyang flow. So, balik-balik. 1 Peter chapter 1, verse 22 to 23. Having purified your souls by your obedience to the truth, for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Kaya naputli na ang inyong makalag, pinaagi sa inyong pagtuman sa kabatuuran, na nakamoy sinsiro nga inigsuunay nga gugma, o pagigugma ka mo sa matag usa
sa putli nga kasing-kasing. Since you have been born again, kay natawo na kamo pag-usab, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding word of God. The seed is the word of God. Ang binhi mo ang pulong sa Ginoo. Dili madugta nga binhi ang pulong sa Ginoo. Imperishable seed. Sa nabun-agin kamo, natao kamo pag-usab dili sa madugta nga binhi, kun dili sa dili madugta nga buhi o magpabilin nga pulong sa Dios. Ang nagbag-o nato, ang naghatag nato kabugat, ang pulong sa Ginoo. Di ba kung ipugas na nimo ang binhi, mabroken ang binhi, mabuak siya, hinahinay siya tubo, di na pini ang tag-aon. Change na. Pero hangtod magtubo, hangtod magtubo, hangtod na anapod siya, bunga na anapoy binhi. Na-changes, na-cycle. Ga-change ang itsura. Hello, little seed. Mabuak siya. Di ba mapika siya? Hello. Pagpikas niya, tungha na dayon sa mugimaw na, sprout siya. Hangtod no tubo. Pero pagtubo niya, dili mainitan. Pwedeng mamatay. Dili maulanan, pwede gatong mamatay. So, daghan components nga mo-grow ang seed. So, isa nga seed ang word of God. Let's proceed. In letter B nga seed. Ganyan ang word. Letter B. The good seed is the Son of Man. In Matthew chapter 13, verse 37 to 38, ESV, he answered. This is the parable of the sower. He answered, the one who sows the good seed is the Son of Man. Mao ni ang hubad sa sambingan. Ang nagtanom sa maayong binhi, mao ang anak sa Diyos. It's God. It's Jesus. Okay. Take note of this. Ano naman? Walay laing gilubong sa yuta. Di ba si Jesus? A good seed. Itubo siya o namatay? Katong iyang pagkabanhaw, murag seed siya nga nitubo. Hello? The one who sows the good seed, ang nipugas sa maayong binhi, mao ang anak sa tao, mao si Jesus. The field is the world, ang kalibutan, ang umaw ang kalibutan, and the good seed is the sons of the kingdom. Tungod ni Jesus nga gipugas, nabanhaw siya, nahimo siyang tanong, umi-grow, nagbabungaw, kita dahil ang bunga. Amen. The good seed, the letter B, ganin na word of God. The good seed refers to the sons of the kingdom. Kita. Dili tanang tao anak sa Ginoo. Dili tanang tao anak sa Ginoo. Unang na-impierno kay kung tanang pa tao anak sa Ginoo, walang tayo ma-impierno. Amen. Kung tanang pa tao anak sa Ginoo, wala untay mupatay mo murder. Wala untay mga rape. Dili man espiritu sa Ginoo mga rape. Wala untay mga awat kay dili man espiritu sa Ginoo kawatan. Hello. The good seeds is the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one. Ang mga sagbot, mao ang anak sa yawa. Let's proceed to the next one. That is ESV, and let's proceed to the NLT. Jesus replied, the Son of Man is the farmer who plants the good seed. Ang anak sa tao, mo ng farmer nga nagtanom sa may binhi. The field is the world. Ang kalibutan, ang umamo ang kalibutan. The good seed represents the people of the kingdom. The people of the kingdom, ang anak sa Ginoo. The weeds are the people who belong to the evil one. So, mali siya. Ang good seed, mo nang nailuna sa gingarian sa Dios. Ang mga weeds, ang mga sagbot, mutong mga iya sa yawa, mutoy ilabay sa impierno, kundi sa maginulsol, mintas buhi pa sila. Amen. Walay patay makapahinul, wala na patay maginulsol. Kita mo patay maginulsol? Walay patay maginulsol. Magaling buhi ni maghinulsol, patay na lang, patay pa ba maghinulsol? Let's proceed to the next one.
So the effect of God's word as a seed, ang epekto sa God's word, make the people becomes children or God's sons. Ang epekto sa pulong sa Ginoo, makahimo sa katawan nga mayong anak sa Ginoo. Di ba sa una? Grabe kay. Normal kita si pamalikas. Kita panawas tukuman yawa. Kada istorya yawa. Ngano sige man tayo nga kay ato ang yawa pa man. Sakto dili. Hello. Mo na kung mamalikas pata karon na napad connection ang yawa ninyo. Hello. Napas tumis dila nakabitay. Letter B, the effect or result of God's word. Make the people Jesus' disciples. Maghimo sa mga katawan nga mayong tinunan ni Jesus, di na tinunan si Yawa. Ang tinunan ni Jesus, mag-abrig Biblia, magbasa Biblia, mamina sa Biblia. And make disciples to workers. Ug ang mga disciples ni Jesus, mahimong mga magbubuhat. Bubuhat atas kablotos Ginoo. Ang pikas, mabuhat to blows siya Yawa. Ito, sige, pangawat na dito. Diba? Suluguon sa Yawa. Hindi mo suluguon sa Yawa. Make Jesus disciples. So, na-disciples si Jesus, na-disciples sa Yawa. Ang disciples sa Yawa, mutuman sa gisugo sa Yawa. Matthew chapter, sa John chapter 8, verse 44. Let's proceed. Malangan tal ato, i-open pa ito. Muna nga. Timan ana itong mga bersikulo o atong pamalandungan para makasabuta and then we can have the right decision after understanding. So the workers in God's kingdom. Another, ganina kay planters o waterers. So kanto planters o waterers, they can also be the very known preacher and teacher. Amen. Preacher and teacher. Mga magbubuhat o magmagwawali o mga magtutudlo. And then, the other worker in God's kingdom, feeders of God's children, tigpakaon sa mga anak sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 3, verse 2. I have to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger, and you still aren't ready. Nga si Pablo, ay, pakanon, tatagin mo o gatas, kaya di pa dyan mo kakayag, gahi-gahi. Pero tigulang na sa edad, dugay na sila nangalagad, pero bata pag kinanan. Nagatimi-timi. Ako estudyante sa una. 6 years old. Eh di pa siya. Di siya mukha og kanon. Di po siya mukha og sudan. Di ra gid niya. Gatas ra gid. Wa ko'y sagol nga sirilak. Di po siya sirilak. Wa po sagol og di ra gid niya. 6 years old. Ang papa kay doktor man. Okay ra. At pagkasinaw lagi kay sa puti paging panit, sinaw lagi kay sa nanay. Pero makasinaw po bulsa. Mahal kay gatas. Di ba ito, di ba ni-student? Mahal kay gatas. Hello? I-compare ka yung hinginom o gatas. Kaya lang po pala piin. Pag hinginom o kape. Pag hinginom o tanduay. I-compare niyo yung panit. Patinaw. Tiguang na kisanan. Hello? Amen. Kabantay mo? Hinginom og alcohol. O hinginom og kanang kuan, normal nga drinks. Sabi ito diri, sa ito na occasion diri. Ang sige ba kita na soft drink. Sa birthday na ko, ikaw dili uso diri soft drinks. Hello? Yan ang gusto ko na itong soft drinks. Imagine na. Just imagine this principle. Ang soft drinks, ulan o init na di maginabadaot. Kay pangdaot. Wala naman siya init. Hindi mo siya madaot. Kay pangdaot, gid siya. Sakto din. Sa gabi, pagpasura. Hello? Kaya kung dili pa na siya, so madaot siya mailitan. Kung kaya maulanan. Hindi mo siya madaot. Hindi ko ibutan ko nung inuduro mo puti, mag inuduro. Kana lang ang principle. Hello? Sunod na dugay, may nagbulag. Una, may nagbulag ng soft drinks. Sunod, ikaduhan akong ibulagan ng pork o kinilaw. So, tulo raman akong ibulagan. Soft drinks, pork o kinilaw. Bulag, friend pa may usahay na. Friend pa may usahay na. Usay kay masuko mag unas bulag sa kuha, masakit o mata. Usahay.
Hallelujah. Praise God. Manang bulag sa usahay, pero usahay, di lang kay sakit. Amin ko sa ta. Baho pa lang dalo, mga here na. Hallelujah. Praise God. Let's move to the next one. Hallelujah. So, feeder, tigpakaon. Infant feeder, feeding spiritual milk. Grown-up feeder, feeding solid food. So, nakaroon. Unsa man ka feeder na ka or i-feed pa ka? Unsa ka nalasing nga pakanon? Ha? Gatas ra ba imong gusto, dili kag solid food. Ang kini pong infant, kabalo mo ng infant, dali ra mo magkaon. Kamara, gian na dayon. Pero kini mga tigulang mo kaon, ay dugay mahuman. Amen. So ko ro din sa na timo ra wa na napot sa tama naman ni sa tutundang. Snack vitamins opisina. Kamay magika ito nga empanada, empanada ba? Empanada ka na sulod ba? Kainsimada mo tong pan o empanada. Kamay jud kay ba? Diba? Ina na ko mong in charge sa treasure. Ti, tama na gusto tutundang snack ka ti oy. Abandahan lang na ma'am she. Hello. So, grown-up feeder, feeding solid food. Diba solid food? Pwede na dugay. Wala na ba, eat all you can. Kaya mo kaong 2 hours, lakaon lang diya. Di gani, kaya di mangbuto mga tiya, no? Kung mangbuto pa, daghan naging undag, o eat all you can. Hello? Diba? Grabe kid si Lord ang engrasya. Nabisag, kung sa takabusog niyo, di man buto itong tiyang. Ano di pa buto ang atong tinae? Hello? Tingnan na si Lord, nagmahal sa ato. Di tayo pagabaan ng buto sa kabusog. Amen. Hallelujah. Hello? Diba? Praise God. Sa babuan na to, unsa ka nga nga feeder? Tig-feed ba ka og solid food? Or ikaw pa'y pakanon og solid food? Hello? Kadungtong ko, katong batang pasaway, maglang. Ang mama niya nag-cancer, luoy na kaysan. Wala siya, ga-absent siya, kasagara, kay magpakaon siyang mama. Siya galungag, siya gahungit siyang mama. Elementary mga 7 or 8 years old. Nga na siya affectionate sa iyong mama. Nag-sacrifice yung pag-iswila. Kaya timan, may ganyan kayo na, may kay si Lord, na lalabyan ni batang pasaway. Utong batang pasaway, nabuutan, dili pasaway. Kanahan siya ko, tanawan na yung balag, labay sa kong wall. O pikit po ko kadyot, kim tanaw po ko. Kapag na yung background nga, makatandog po kasing-kasing. So nga, nagipakaon niya yung mama. Naluoy siyang mama, yung mama po naluoy po sa iya, kaya dilitan ka espila, kaya giatiman siya. Nga naman, kaya gipakaon niya yung mama. Bisag bata pa ka, kung mature di mo nga na kaya ni mo nga mo pakaon. Kaya ni mo mo atiman. Pero bisag tigulang na ka, kung tiga ka kasing-kasing, bahala ka tiguanga ka diha. Tiga ka diha. Amen. So it's the heart that matters. It's not the mind. Let's proceed to the next one. So nurturer. Ano sabi yung nurture? Someone who nurtures others. Offering food. Offer kag pagkaon, mahatag kag food. Offering protection, support, encouragement, or training. Ginurture ka, ginurture ni mo siya. Gialagaan ni mo. Para sa pag-alaga, imong ipakaon. Oh. Support, encouragement, or training. Let's proceed to the next one. So, another meaning sa nurture. Care and support person who gives care. Atiman ka, nagsuporta ka sa tao, gitagaan ni mo, bili, nag-care ka niya, bisag di mo kadugo. So let's break this concept and principle that we usually have as the world is applying this. Nga, ganun magpakialam ako na di mo na parinti. O nga, naghatag pagkaon ako, nagtabang ako. Nga ng concept sa kalibutan. Pero ang concept and principle ni Lord is body ministry. Tanang tao, we are interconnected. So, head na to si Christ, the body is that.
And how do we know what part of the body of Christ we belong? Sa tanang body of Christ, sa tanang body part, ang hand is reachable. Maka-reach sa head, maka-reach sa tiil, maka-reach sa tanang. Kung ikaw reachable, kung ikaw dali ka maka-reach sa mga tao sa kinsa, you are like hand. Like an arm, maka-reach ka, makatabang ka. Huwag dahil ganit ka matabang. Medyo ka arm. Naka sa pag-harm. Hello? Another meaning is a nurture, care, and support person who gives care, support, and encouragement to others. Or mentor, you are a mentor, individual, fostering growth and development. Ikaw mentor. You are after of the growth and development. Ganong nag-mentor ka, ganong nag-nurture ka, kay gusto kang mutubo siya, mulambo siya. And part sa pagtubo, encourage, i-protect, give support. Amen. So kung dito magbali-bali, bahala siya. So when we include others to pray, when we individually pray, ato mga kaigsunan, you are a waterer. You are a nurturer. Hello. Next slide. So Acts chapter 14 verse 21. After preaching the good news in Derbe and making many disciples, sumantunog wali ni Pablo ni Barnabas. So may balita dito sa Derbe, dili sa sabungan ha. And making many disciples, daghan na ilang disciples dito. Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium, and Antioch of Pisidia. Kining mga gipamention ding Lystra, Iconium, and Antioch of Pisidia. Mga dagko ni siya nga, dagko ni siya nga mga places, dili lang barangay. But lungsod siya. Ilang gatuan ito. Next verse, what do they do there? Where they strengthen the believers. Ilang gipang ligon, gipang dasig nila ang mga believers. Why? They are nurture. They nurture the souls of the people na nakadawat sa seed, the word of God. Strengthening the believers. Dasigo na to. Maigsuon, mag-ata na dasig ka. Ito pagkatunan ko sa Davao. Isa sa mga pastor dito ka doktor sa pastora. Karos ang mga bisitaan ang ikaw na po magtundo sa amo, i-share na po na ditundo sa mga may pulong sa Ginoon sa amo dito sa kuan. Amo ang dapit. Sige po, hangad focus langit. Anong asa na ko i-shoot ng schedule? Ang to na isa nga. Ang to ang final na karon naging way klase either April or May. Kay way klase. Kaya lahi ning naatay apostolic pod ministry. Ang apay mga bata hatod sundo kanon. Ano na to mabili ba? Tulad to ko dapo. Kabalik ko sa ibilhin. Sabi, sa naman niya. Nakauli na ba? Saan mo kayo no? Kung ibilhin ako, nakatila gid unsay. Unsay yun? Ang pagbantay mga bata. Hello? Di lalim. Praise God, malalim ang daanin. They were strengthened. Where they strengthened the believers. Ilang gilikon among believers. They encouraged them to continue in the faith. Reminding them that we must suffer for many hardships to enter the kingdom of God. Ilan ang gidasig nga mapadayon sa pagtuo bisag unsa man kalisod ang dangatan kay naadyoy kalisdanan. Walay mga farms na wala ni agig mga challenges nga nay bagyo. Nay hangin. Oh. Di ba katong dito sa Alaska? Wala na ang snow tama na dito sa pila ka floor. 6th floor. Bisaka ng snow. Na kung dito ka sa ubos, patay jud ka gilubong buhi na. Gilubong ka sa snow. Ang ato din kay tubig man nga baha dito piting-puti nag snow. So gibal sa bar nadaan sa snow, di na to madaot ang ilang patay. Gibal sa bar nadaan. Hello.
May tabo pa dito kung wala si Lord na suko. Una nga, naginanglan siya mga workers to work in His kingdom. Nga ipadangat ang pulong sa Ginoo, ipugas ang pulong sa Ginoo. Para kanang pulong nga mo tubo, mahimong bagong binhi, bagong workers, bagong tao, at bangas Ginoo. Bagong kasing-kasing, bagong huna-huna, bagong priorities. Hello? They encourage them to continue in the faith. So kung ikaw mo dasig nga, padayon lang is pagtuo. So di na Kristo. Ano bang po? Pastoran, ang luya na po siya, pastoran. Pastoran, nagsige naman siya tulog, pastoran. Pastoran, itaas ang sugar, pastoran. Hallelujah. Pastoran, paingon na ni sa hospital. Oh, hallelujah. Praise God. Usay, di na ko kabasa kay gabi na. Usay buntag na, usay makabasa ko. Pag magbasa ko, na. Ibat, dungo pa ko nalo sa ringtone. Babasa na ko, maampo na lang ko. Di na sa kumatawag, ay gugo, madugay ko, ani, uy, akong lawas ko, tulog ko na. Pero gabi ka, tulog ko na, Diyos ko. Nag-powerpoint. Napamako ka may masa, o pamako ka toothbrush, ma. Di ba ko mabasa ang tubig? Masig ka nung matagbalik. Bagtulog na ko. Bagda na ko. Bagda na ko. Nagsigam na kumata. Nanapang tayo masig itong last nang i-post na dito. Katong surrender to God and God will render you eternal love and eternal life. Moto siya. Butang sa kong. Sada po ito. Tignan mo tayo message. Last na akong i-post gabi eh. Nanapos ko ito kay Miss matulog na ko. Nagsigam ang mata. Ito, napiyang-piyang lugay. Mag-ipong kat. Ibig ito. Pag alarm. Alam, 3:30 na, start lang. Ko, nakapos akong mata. Namatay commitment. Bangon si Inday. Hallelujah. Praise the Lord. Reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Na adyo'y alantusun. Kinsay diri nga na imong relasyon nga wala mo agig challenges. Hello? Mag-uyab, wala niya challenges. Mag-diay, wala na challenges. Magsuon, wala challenges. Naadiri, wala. Wala si Piata. Wala diri. Hallelujah. Praise God. Remember sa deliverance, if we are denying the truth, i-reveal pa na ni Lord. Amen. Sa to tell the truth, para there is no entry of lies. Amen. Hello. Tingnan na. Nurturing ta sa kingdom ni Lord. Let's proceed to the next slide. Wala na? Okay. Weed remover. So, sa mga weed, sagbot. Bisan pag nitubo na, kung nilumba pag tubo ang sagbot, maka-expect ba ka nga maayo ang imong harvest? Dili. So sa gingharian sa Ginoo, the workers in the kingdom of the Lord, ang weed remover, tigwa sa sagbot. Matthew chapter 13 verse 29 to 30. No, he replied, you'll uproot the wet. If you do, let both grow together until the harvest. Then I will tell the harvesters to sort out the weeds, tie them into bundles, and burn them, and put the wheat in the barn. Weed remover. Tigwa sa sagbot. So sa na, di ba mga sagbot, angay kuhaon. Muna siya, mga deliverance team. Tig-ibot sa sagbot. Tigkuha sa mga angay kuhaon. I-cast out ang mga demon spirit. I-cast out ang mga unnecessary nga nanubo. Amen. Weed remover. Adungdung ko sa akong papa. Kaya grabe magit si papa kakugihan. Ako mama ko gihan, ako papa ko gihan. Ingon siya, di ko kalimot sa isulti. Tinuod na Diyos isa nga. Ang harvest sa among farm, di gyud magproblema. Kay limpyo jud among farm. Di gyud maglumbag tubo ang mais o ang sagbot. Kay si Papa, kung maniyag pamahaw o pa si pamahaw, mutabaho na siya, mangguna na sa among farm. Ano? Muna nga, inig-harvest among farm, di gyud magkapuliki ang harvest o asa na ba na ang punuan? Kadungdong ko na noon. Isa ka,
Diri na ba mi? Ya, diri na mi. Tama may farm. Puli-puli na magsuon kinsay mo, tikad anang tuiga. Ako na. Sada na ko dito. Tsadang tubo. Pag harvest na, apel pugog subok-subok dito. Basta kay, tagka magsagbot ato kay, ang among ipaatiman nito, klaro ha? Basta kay maglisod, jugog asang sunod ka na kipite magsagbutan. Ibo pang tumban-tumban ang sagbot para makita nimo asang sunod nga punuan. Pero dagko gyapon puso, kasakto man pagkabuno. Anya to pero tungod sa pagkasagbutan, ang ilaga nagpista. Hello, dagko puso among mais, pero ang ilaga dako pug na damage tungod sa kasagpot. In terms sa pagtubo, dakan gid ako gigabot kay dagko puso. Pero naalkansi kay naguna mag-harvest ang ilaga. Pero dili pa tingon nga daghan kay ilaga, kay ilaga man ito ha. Barato man ang kilo. Pakyun ka pas libor kay hatang libor man dito pa yung sa kuan. Dito sa ubos. I-dryer pa, mag-labor na pagka, i-tracking pa. Pero ting alkansi ha. Pero in terms sa paghatag ni Lord sa abot, dagko gid ang puso. Ito, kinanglan kuhaon ang sagbot. So, saking gingarian ni Lord, muna usahay. Unsa man ni masagbot sa itong kasing-kasing huna-huna? Sagbot ato huna-huna, hugaw ato huna-huna. Kaya hugaw ato huna-huna, sagbot na. Amen! Weed remover. Kuhaon na. Di ba naaman karon? Di na ka magbasok. Sprayhan lang na siya og weed remover, weed spray. Patay sa spray. Spray para patay sa sagbot. Wala nga sagbot, malaya ang tuli ng tubo. Na mga panahon, ang wali, murag weed spray. Ang sagbot sa tungon ako na, sagbot sa itong kasing-kasing, patay. Ayun na yung pasarap sa. Di ba kung sprayhan, sakit po kayo? Sakit, tas waling pastora ganin. Ang spray na dahi ko. Amen! Ang spray, dili pagpatay sa bunga. Pangpatay sa daot sa bunga. Amen! Hello! Sa workers in the kingdom of the Lord na ay mga weed remover. Tingkuha sa mga sagbot. Kay aron nga, dili na, himong affected ang bunga. Hallelujah. Amen. So ayaw katingala, ayaw kasakit kung ma-sprayhan ta usahay sa pulong sa Ginoo. Gi-spray lang na para weed remover. Hello. Yung mga panahon nga sa kingdom ni Lord is maragit ta kasabot sa mga pamaagi ni Lord. Pero kay masakitan ta, remember kadungdong ko gapon man siguro to. Nilabay sa akong buwan. Bata na himsog, na baby pa. Mga 3 months man siguro to. Baby pa. Okay. Gilingalingo sa papa mo to or mama. Nang doktor sa ilan. Hikap-hikap sa paa, hikap-hikap sa paa. Gilingaw, injekan din sa doktor. Hila kang bata. Hila kang bata. So, ayan na. Hila ka bata. Hila kang bata. Giam-aman din sa ipapa batong mama. Nawala na dahil ang sakit pagkatagtaon. Ay mga panahon, nga sakit ang injection, sakit ang wali. Dili para nga, lauton ta, patyon ta. Para sa kaayuhan na to. Hello? Arong, nganong injectionan? Para weed remover. Waon ang mga bakterya, mga virus. Kung una'y katuyuan. Vaccine ni Lord, makaayo. Vaccine sa world, si Kamoray, kamoy mo sumpay. Hallelujah. Hello? Hello? Praise God. So, diya sa gingarian sa Diyos, daghanta og daghantag mga rules. Hallelujah. Latod pa sa pulong sila. Weed remover. Tigwa sa mga sagbot to. You'll uproot. Sa nakaon naman ng mga sagbot. Ingon to mga workers. Sa ayaw lagwa. You'll uproot. Kay kukaon ninyo maapil o kaibot ang trigo. Let both grow until the harvest. Ipatubo lang hangtod ma-harvest na. Kay kung kwaon ko no maibot o kapil.
So na mga panahon, unsay pasabutan na mo ni karon. Des kalibutan na ay mga anak sa Ginoo, ay mga anak sa kaaway. Naatate nagsagol tas kalibutan. Pero ingon ng Lord nga ang kadtong mga trigo na iluna sa langit. Ang mga sagbot na ato sila pahilunaan dito sa daw? Burn into the fire. Sunugon sila. Pero ang trigo dito sa budiga sa barn. Hello? So sa pasabot ana. Di ba ang gi-harvest? Asa man dapit danon ang gi-harvest? Ibabilin ba sa farm? Danon sa bodega. So isa patod, ang isa ka bodega sa Ginoo, ang simbahan dito dadalon itipok ta. Ang tanang gi-harvest dito sa bodega, dito simbahan. Sakto dili. Amen. Ang tanan nga dili magpabilin sa farm. Dili magpabilin sa field, danon sa bodega. Hangto dito sa dryer, hangto dito na sa sana kanang dispulhanan. So nga na, anak sa Ginoo na sa bodega na sa balay sa Ginoo. Itipok ang tanang abot. Amen. Dili madalon sa bodega katong gamot o katong stock niya. Ang harvest man. Amen. Hello. Kasabot ba ta? Ang naabot na sa balay sa Ginoo. Bunga na. Bunga dehi ka. Amen. Ang ibutang sa bodega, dili ang stock, dili ang gamot. Ang harvest, ang unod, ang bunga, the fruits, dili ang roots. So bunga day ka. Bunga or bunga nga? bunga nga. Bunga sa binhi. Amen. Ala oy. Amen. Praise the Lord. Kay katong seed mo grow siya. Mo bunga. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ of Nazareth. The last igsuon. Kay atong wala na sulod kay di na good makaya kay grabe. Salamat sa inyo na nakasabit at document sa second line sa hopefully wala na ito'y papel. Wala na ito'y very napa-isa-isubmit na to next week. Pwede pa receive of March na pa. Diba sa kabisihan na to. Hallelujah. Now, let's have this. Praise God. Verse 10. 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Okay. Dili sa tahan. Ako'y nawala na ko. Sige, baby. Verse 9 sa verse 9 day, verse 9. For we are both God's workers, kay kami, si Apollos, o kami, si Pablo, si Apollos, pareha magbubuhat. And you are God's field. Kamo ang umas sa Ginoo. You are God's building. You are God's field. Kaya diba? You are God's field. Kamo ang umas sa Ginoo. Now, speaking of God's field, fertile field produce bountiful crops. Kamo ang umas sa Ginoo. Kita. Ang atong kasing-kasing bugsan sa pulong sa Ginoo. The fertile fields produce bountiful crops. Ang tabunok, fertile, sa pagbisa sa fertile. Tabunok o tambok. Tambok nga yuta. Mubunga gid bountiful crops, grabe gyud. Pero ang rocky field, dili gid siya parehogan kay pag abot sa init, malaya na tungod sa rock sa iyang kwan kay init man kay siya. Unproductive. Kay unproductive, ganong unproductive? Reactive. Ang rocky field, atong kasing-kasing kay sa to, I have planted the seed in your hearts. Ingon si Pablo ganina sa 1 Corinthians. Akong gipugas ang mga bini sa inyong kasing-kasing. So ang rocky field, rocky heart, batuon nga kasing-kasing, munang reactive. Dili mo grow. So dili kay siya fruitful. Lahi ang bunga sa rocky nga field, rocky nga farm kaysa fertile nga farm. Other field, kay sa to you are God's field. Kamo ang umas sa Ginoo. So identify na to sa ta, fertile ba ta, rocky ba, thorny. The thorny or tunokon, makabunga siya pero chuk na natuok. Na-chuk siya sa bulunsiri or sa panadiha nga mga
Katong mga turning nga mga plants. Diba? Kita mo ana tuyukan dyan niya. Wala siya freedom. So say kung natay gusto nga mga lagatag, gusto tayo ihatag, natay gusto ihatag, gusto. Pero nga hindi ka kadayon. Kay turning na choke ta. Gusto ta mo hatag og ties, gusto ta mo hatag ana. Pero di ka choke ta. Unsa dito sa 1 Corinthians 13. Let's see that 1 Corinthians 13. Oh no, Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Okay, verse 22. Matthew chapter 13, verse 22. The seed that fell among the thorns, ang binig nga natagak dito sa tunukon, represents those who hear God's word. Nagpadayag, nagrepresenta atong namina sa punuson. But all too quickly, the message is crowded out by the words of this life and the lure of wealth, so no fruit is produced. Kato mga binhi nga na sa tunukon, nagrepresenta sa mina sa punuson nga, dali ra kuno, but all too quickly, the message is crowded out by the words of this life. Kaya na chukman sa kabalaka sa kalibutan. Hindi na lang ako hatag. Kaya nabalaka ka. Remember that whatever we sow into the kingdom of the Lord, sa to, mo-grow good siya. Pag-grow na niya, mabunga siya, daghan, pilo-piloon. But kung ang atong kasing-kasing torny pa, na-choke pa, matod pa. Let's see the ESV in that. But the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word. Kana. Ang pulong na-choke, natuok ang pulong, di ta kalihok. And it proves unfruitful. Gusto ni Lord nga, fertile atong kasing-kasing. So makita to nga, mabungahon, madagayaon, malipayon. Amen. Hello, wala kay kabalaka. Di ka mabalakan. Babalak mo, nga naman, fertile man yung kasing-kasing. Amen. You don't worry, you just leave it to the Lord. But the cares of ang pagkabalaka sa kalibutan, and the deceitfulness, ang pagkalimbong, panglimbong sa mga bahandi, choke the word. Mo'y naka-choke sa word. Di ba, likusan yun sa balunsiri. Kasi kailang balunsiri, dili. Kasi color sa balunsiri? Green. Tunokon, dili. Mutuyok sa dili. Mutuyok mo, choke. Hugton ganyan. Hugton niya, choke, luagon. Hugton niya, tuyok o luagon. Hugton ka niya. Dili ka niya tagag freedom to experience abundance. Amen. Hello. Naimang panahon, gusto ka, pero anong naaman? Kaya na ay choker. Na ay thorns. Walang, dili ta malipayon. Dili ta malambuon. Kaya na ay something. That's very possible. We wanted to work for the Lord. Pero dili ta ka, kuan kay na-choke man ta. Amen. Gusto ta mo trabaho, mamuhat sa platos kino, na-choke man ta. Di ba? Sa tuin ako, dili luagon niya og putos, likos, hugton jud niya. Careful ta. Natay desire mga lagad si Ginoo. Pero naay mo choke na to. Naay ni tubo ni abay nga ni choke. Sa na ni? Ang choke sa to ni Nilikos. Careful ta. Bisag dagko tag puso, pero dili ta ka, wala tay freedom. Dagko tag panalangin, wala tay freedom, kay gichoke ta. We need someone to remove it from us. Para we can be peaceful, joyful, successful, not harmful. And we don't feel harm. Di ba? Kung na-choke ka, harm, alimuot, sakit. Nagi something sa kuha. Wala siya. Kung na something, it means na i-torn. Na spirit, thorny spirit. Hallelujah. And we have to be careful.
I'm not yet done, but it's time. Let's all stand up. Hallelujah, Jesus Christ of Nazareth. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory be to your name, Jesus. Thank you, Lord. Let's meditate on the message of God. Let's reflect ourselves. If we are planter, waterer, feeder, nurturer in the kingdom of God. Hallelujah. Oh, glory to Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. That's the hearts of your people, Lord. That's the minds of your people. Holy Spirit, move in the minds of your people. Upon thy children, thy people. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Oh, Jesus, glory to God. Walay nililukan mo. Walay nagtago kanimo. Bisan gihuna-huna ko pala, nasayran mo ng daan, kay wala pa akong tao. Isusin mo na ang kinabuhi ko, pala'y di gayon ibulat ka na ako, ang imong mga mata. Walay nalilong kanimo, walay natago kanimo. Minsan gihula-hula ko pala, nasayan mo ng daan, kay wala pa akong matawo. Isusin mo na ang kinabuhi ko, walay higayong ibulag ka na ako, ang imong mga mata. Bisan nasa mo ato ikaw, maguban ka na ako. Bisan nasa mo ato ikaw, magsunod ka na ako. Wala ako'y mabuhay, nagdili mo makita akong Diyos. Utago man ako ilam sa kalagatan, ulisan na sa kalibutan. Bisan pagtabunan sa gilid o ilugan mo sila, ang adlaw pagbalik, wala hindi kayo nagitaligdan mo ako. Bisan nasa ko mo ato ikaw, maguban ka na ako. Bisan nasa ko mo tago ikaw, magsunod ka na ako. Wala ako'y mabuhay, pagdili mo makita akong Diyos. Pagdili mo makita akong Diyos. Pagdili mo makita akong Diyos. Lord, ikaw nakakita sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing, ug wala ko na kahintang sa among pagkaanak nimo. If we are planter, sower, farmer, waterer, nurturer, feeder in your kingdom, or kinahanglan pa kaming igiya. Lord, ikaw magapadayon magtandog sa mga anakan to reflect through the message that you have given us. Inka, Lord, the harvest is wide and the laborers, the workers are few. Pray for the Lord of the harvest to send more workers into the field, because you will not come back, Lord Jesus, unless your words mapugas
sa tanang katawan sa tibok kalubutan. Mabot kini sa katungyan sa kabukiran. Salamat Ginoo. Mausa kami sa mga workers ni mo Lord. Usa kami ka magbubuhat. Bisan sa among mga pag-ampo, diapol na diapit na mo ang mga tanan. Dili lang among pamilya, among kaparentihan, at sa ubang mga tao, O Diyos, na napugsan sa imong mga pulong, among iampo, para kabahin kami sa imong buluhaton, bisan sa mga pag-ampo, na kami ka, na kami ulagad kahimuan sa imong ginharian. Kung man ang imong tawag sa mong kinabuhi, Lord, tuloy kami, ang obey me, da kanino. No matter how hard it is, no matter how far it is, no matter how challenging it is, Lord, we have the heart to obey you. We have the heart, O Lord God, and mind to please you, O Lord God. So that, Lord, we will grow up, we become strong, and we can be able, O Lord, to help, not in your kingdom, in the ministry. Seal your words with your precious blood, God. Continue to speak to us. Bless your words. Bless thy people. With a sound heart, meditative spirit, receptive spirit, humble spirit, obedient spirit of thy commands. That we also become like Paul, like Peter, like David, like Joshua, O Lord God, like Moses. Hallelujah. Obey your words. Obey your commands. Sacrificing their lives, sometimes away from their families. Sometimes they leave their jobs just to live according to your will. Oh, glory to God. Praises and honor unto you, God. In this mighty name, everyone will say, Hallelujah. Amen. Praise be to God.